Kay buti mo sa amin, buhay mo ay
na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Sino man sa Kanya'y lumapit, kailan may di niya tatanggihan. Sino man sa Kanya'y manalig, ay may buhay na walang hanggan. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. At banal na Diyos. At banal na Diyos. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Kala mo, hindi ako naririnig ni Lord no? Paulit-ulit. How is it? Sa labas, okay naman? Ayan. Good morning po. Blessed Monday morning, everyone. Thank God it's Monday. Lunes na naman po, mga kapatid. Hindi pa. Bukas pa ang June. Last day of May. Today is the last day of the month of May. Kaya po, naku, madami na naman po tayong reason to thank the Lord and to celebrate. Yan. Lord, thank you for a new day na binigay niyo po sa amin para ma-enjoy po namin ang inyong mga blessings at ang lahat ng inihanda po ninyo para sa amin na matanggap namin sa araw na ito. Thank you, Lord, for giving us the opportunity to enjoy it again. At maraming salamat din po sa napakasarap na pagtulog. Salamat po, Lord, sa ulan kagabi. Thank you, Lord. More, Lord. More pa po na ulan, Panginoon. Thank you, Lord. At ang magandang gising sa umaga is always a blessing. Kaya po maraming salamat. At sa araw na ito, Lord, tinataas namin muli sa inyo ang aming pag-aaral. Kayo po ang mangusap, Lord, at magpadala ng karunungan. At ang mga kapatiran ko na nakikinig ay bigyan ng mga bukas na puso't isipan para po ma-receive po nila ang iyong salita with joy. Kaya, Lord, pangunahan niyo po kami lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you, Lord. Thank you, Sister Virgie, para dun sa awitin na "Okay, buti mo, Panginoon." Sa buhay niyo po ngayon, masasabi niyo po ba na mabuti ang Diyos? Yan. Kasi ang mga makakapagsabi lamang na mabuti ang Diyos ay yung nakakaranas araw-araw ng kabutihan ng Diyos. Yan. Thank you, Lord. So, sa Lunes po na ito, praise the Lord, no? Ang dami na natin. Glory to God, mga kapatid. Alam niyo, pag tinitignan ko po kasi lagi yung mga, the same people na naging part na ng morning nila, yung pakikinig po ng salita ng Diyos. Actually, nag-aabang sila lagi.
Ano po mga kapatid? So, maraming salamat po sa inyo palagi. Para po sa linggo na ito, ang atin po namang pag-aaralan ay makikita natin sa Romans 7:15 na siya na rin po ang magiging memory verse of the week natin para hindi tayo nahihirapan at nare-retain sa atin. Sa buong linggo, yun yung pinag-aaralan natin. Yun na rin ang nagiging memory verse natin. So for this week, tayo po ay pupunta sa Romans 7:15. And this time, gagamitin po natin ang New Living Translation version. I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Yan. Alam nyo mga kapatid, actually hindi lang po sa 15 yung pag-aaralan natin ngayon. Pero siyempre mahirap siyang ikabisa pagka mahaba. Pero gusto ko pong basahin sa inyo para po maintindihan nating mabuti yung ating tatalakayin sa linggo na ito. Ang title po nito ay Ang Hilig ng Laman at Tuntunin ng Isip. Starting sa 14 po ang babasahin ko. Alam nating ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan yon, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip, ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Masaklap nga ang kalagayan, di ba mga kapatid? Sabi dun sa binasa natin. So, wag lamang po yung 15 ha, basahin niyo po ng buo para po maintindihan nating mabuti. So ang ating pong pag-aaralan sa buong linggo na to ay kayo po ba meron po ba kayong mga pagkakataon na you find yourself constantly doing certain things na alam mo po na merong negative impact sa buhay mo, pero hindi mo mapigilang hindi gawin? Ulitin ko po Kayo po ba ay meron pong, question ko po ito sa inyo mga kapatid Kayo po ba ay merong mga bagay na ginagawa na alam naman po natin na merong negative impact sa buhay po natin, pero hindi po nating mapigilang hindi siya gawin? Totoo naman, meron. Ako meron. Ako po ay galing na rin dyan.
Alam kong mali. Alam kong hindi siya makakaganda. Kahit simpleng bagay lang. Ako nga ang pinag-uusapan natin dito. Siguro mga years back. Siguro mga 5 years ago. Nauso pa ano may yung usong laro 5 years ago? Candy Crush. 'Di ba? At saka, ano yun yung may zombie? Plants and Zombies. Oo, Plants versus Zombies. Kailan yun nag-umpisa? 5 years ago, di ba? Hindi lang. 5, 7 years ago. Alam nyo ba, mga kapatid, na inaabot ako ng madaling araw kakalaro? Alam ko namang mali siya. Nagigilty nga ako eh. Tapos minsan sasabihin ko, Lord, sorry po. Pero bukas, lalaro ulit ako. Tapos, sasabihin sa akin ni Pastor, Babe, tama na yan. Anong oras na? Hindi na tama yung ginagawa mo. Alam mo, nagagalit pa ako. Sabi ko, pambira naman. Wala namang ibang ginagawang Wala namang masama. Naglalaro lang. Para lang ito na nga lang ang bisyo eh. Naging bisyo na nga eh. Di ba ganun ang natin, minsan katuwiran natin. Para ba pinagmamalaki pa natin na buti nga hindi ako nagbibisyo kagaya ng ginagawa ng ibang tao eh. O yung mga tao sa labas eh. And yet, as a Christian, alam mo na kahit na hindi yan bisyo na tinatawag ng mundo na bisyo. Ano ba bisyo ng mundo? Naninigarilyo, umiinom, nagsusugal, di ba? Tapos biglang i-reason out mo, buti nga hindi ako naninigarilyo eh. Buti nga hindi ako naglalasing eh. Ito na nga lang ang libangan ko eh. Tapos, ayun. Yun po yung nagiging reason ko. So, isa siyang bagay na ginagawa ko na I know ay merong negative impact sa aking buhay, lalong-lalo na sa aking spiritual life. And yet, I am not willing to give it up. At patuloy ko siyang ginagawa. Yun ang pag-uusapan po natin, mga kapatid. Lahat po tayo at some point in our lives ay naka-experience nito. At yung iba sa atin hanggang ngayon po ay nandito sa ganitong struggle. Kaya po, ang ating pamagat, pamagat no? Para akong si Pastor, pamagat pa lang. Ang ating pamagat sa ating pag-aaralan sa linggong ito ay yung self-destruct mode. Self-destruct mode. Nakakanood ba kayo ng ganito sa mga movies? Pag sinabi mong self-destruct mode, nakaset na siya doon. Wala nang gagalaw sa kanya, wala nang pipindot sa kanya, walang outside forces na magtitrigger sa kanya, basta sasabog na lang siyang mag-isa. Yun ang sinasabi rito, self-destruct mode. Kaya ako sinabing self-destruct mode kasi wala namang ibang tao na magko-control sa'yo at magko-cause sa'yo to do that thing kundi sarili mo. Pinili mo siya, pinagdesisyonan mo siya na gawin kahit na alam mo na makakasama siya sa'yo. So, in effect, it is you who is blocking the blessings na inilaan sa iyo ng Panginoon by going to a self-destruct mode. Yun ang pag-aaralan natin, mga kapatid. Kasi minsan di natin ito napapansin. Masyadong subtle yung mga ganitong bagay sa buhay natin na pagka na-realize na natin siya, na-hook na tayo sa kanya at addicted na tayo doon sa ginagawa natin na yon na napakahirap na para sa atin na alisin yun. Yun ang pag-aaralan po natin. Kaya ang sabi ni Paul dito sa Romans 7:15, basahin ko sa New Living Translation, which is, yun po yung binasa natin kasi kinuha ko sa New King James Version. Para siyang tongue twister. Kaya, since memory verse natin siya, kinuha ko po siya sa ibang version kasi sa New King James Version, ang sabi niya, "For what I am doing, I do not understand.
For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. O, di ba? Gusto nyo ba? Ganun yung ating memory verse. Para siyang tongue twister. Kaya kinuha natin siya sa New Living Translation. I do not really understand myself, sabi rito. For I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Merong sumikat na kanta na eksakto dyan sa Romans 7:15. Gusto kong bumait pero di ko magawa, ang sabi po nung awitin na yon. So, yan po ay ikapapahamak natin kapag ka hindi po natin na-recognize sa buhay natin. Una po, ano muna yung self? Kasi sabi natin, self-destruct mode. Ano muna yung self? As a child of God po, ang self sa atin ngayon is who God has made you to be in Christ. Yan. Ang self po is who God has made you. Sino yun? Okay. Wala ako Self is who God has made you to be in Christ Jesus. At yan po ay makikita natin sa Ephesians 4:24. So, it is it is who God has made you to be in Christ Jesus. So, nilalang ka ng Diyos na ano? At yun ay makikita natin sa Ephesians 4:24. Ang sabi rito, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Huwag natin kalimutan yung in true righteousness and holiness. So, nilalang kang bago ng Panginoon. Ginawa po niya tayong bago, created nga according to God in true righteousness and holiness. Pero kung ikaw ay nagse-self-destruct mode, ginagawa mo what is contrary to Ephesians 4:24. Ano naman po itong mga habits and actions na nagagawa po natin? Bilang mga tao po, tayo po ay mga action beings. Kaya nga hindi ba, kapag ka ang senior ayaw mo nang pagalawin, kahit na may edad na, gusto niya, galaw pa rin siya ng galaw. Kasi manghihina daw siya lalo kapag ka, si Nanay Aning, di ba? Manghihina ako, yun na nga yung kalakasan ko. Because as human beings, we are action beings, mga kapatid. Kaya pag hindi ka gumagalaw, ano na yon? Ano ba ang mga hindi gumagalaw? Mga pumanaw na daw. Di ba? Kasi nga we are action beings and we are meant to live to do things. Tayo po ay nabubuhay para gumalaw at gumawa ng mga bagay-bagay. Ngayon, most of our actions po, ito yung mga repeated patterns na ginagawa natin na nagiging habit. Kaya siya nagiging habit kasi repeated patterns. Paulit-ulit siya, kaya nakakasanayan mo na siya. Nagiging habit na siya. Ngayon, with that, so kung tayo po ay action beings, tapos yung mga action natin na yan, may repeated patterns na nagiging habits na lagi nating ginagawa. So with that being said, we should always seek to align yung mga actions natin na yun to the will of God. I-align natin yan to the will of God. Why? Because yung mga habits natin will always influence our self-outcomes. Kaya kailangan mong i-align yung mga actions na yan sa salita ng Diyos dahil kung ano yung lagi mong ginagawa, yun po ay nagkakaroon ng resulta sa buhay mo. Siyempre, yun ang ginagawa mo Di yun din po ang resulta na lalabas.
Kaya importante na yung mga habits po natin na yan, i-align po natin sa will of God. Tignan po ninyo kapag yung mga habits natin are aligned to the will of God, pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, nagiging maganda ang outcome. Like for example, yung devotion mo kay Lord. Kapag ang devotion mo kay Lord ay naging habit mo na siya, ang ibig sabihin po nun ay naging repeated pattern na siya na ginagawa mo, yung outcome po noon ay lalago ka sa spiritual. Diba? So, laging may resulta yan. Dun sa, ang resulta nun, makikita mo kapag yun ay paulit-ulit mong ginagawa. Yun pong nasabi ko sa inyo kanina na bad habit na nagawa ko. Ang naging resulta po nun ay detrimental sa spiritual life ko. Why? I spend most of my time playing rather than reading and studying the Word of God. Kamusta naman ang spiritual life ko? Ang galing-galing kong maglaro. Anong level na ako? Alam mo, napatay ko na lahat ng zombie. Naubos na po yung kanyang stages. Ibig sabihin, natapos ko yung game. Napatay ko lahat ng zombie. Ako na lang ang natitirang zombie. Bakit? Inaabot ka na hanggang anong oras hindi ka ba zombie noon? Paggising mo sa umaga, tulala ka na. Ako na lang ang natitirang zombie. Napatay ko na lahat ng zombie doon sa Plants and Zombies. Ano naging outcome? Wala akong alam sa salita ng Diyos. Tapos, ang hina-hina ako sa mga spiritual na bagay. Bakit? Busy ako sa pagpatay ng mga zombies. Alam kong mali. Binibigyan ko ng katwiran. Pinapagalitan na nga ako ni pastor Yun nga, ang sabi ko, pambira naman, wala na nga ako ibang bisyo. Ito na lang lakas pa ng loob ko magsabing wala ako ibang bisyo. So, alam ko sa sarili ko na naging bisyo na siya. Hindi nga lang kaparehas nung bisyo sa mundo na naninigarilyo at kung ano-ano pa, hindi ba? So, ang purpose po of this new self that we have in Christ is to live in true holiness and righteousness according to Ephesians 4:24, reflecting the glory of God. Do you think I can reflect the glory of God killing zombies and planting plants sa aking cellphone? Sa tingin niyo po. Nakakatawa, hindi po ba? Nakakatawa naman din talaga tayo. Sometimes, ang nagiging habit natin, mga teleserye. Ilan po ang nagsasabi sa atin na, brother, pwede bang mamaya na tayo mag-start ng prayer meeting? Kasi hindi pa tapos ang probinsyano Tanungin niyo po kung anong word nila nung araw na yon. Mas matatandaan niya kung anong eksena ang nangyari sa probinsyano kesa dun sa kung ano ang tinuro ng minister nung araw na yon. Promise. Why? Kasi ito yung repeated pattern na ginagawa mo ang probinsyano everyday. Ang prayer meeting once a week. Kaya papaano mo mas matatandaan ang salita ng Diyos kaysa dun sa mga dialogue ni Cardo? Kasi yun ang inuulit-ulit natin. Everyday, pinapanood natin. Ilan po sa atin ang marunong ng mag-Korean? Saranghe! Saranghe! Anyong! Di ba? Dahil saan? Kaka-Netflix natin. Kakanood natin ng Koreans. Ha? Okay. Sabi nung iba, grabe ka naman, Sister Ria. Ikaw rin nanonood Yes. Hindi ko po sinabing bawal. Wala akong sinabing bawal, mga kapatid. Hindi ko po sinabi yun. Ang sabi ko po, balansehin po ninyo kung ano ang nakaka-occupy most of your time, yun ang importante po sa inyo, mga kapatid. Buti na lang ang alam kong artista, si Lee Min Ho lang at saka si Gong Yoo. Di ko na alam yung iba. So, tandaan natin, the purpose of this new self that we have in Christ is to live in true holiness and righteousness, reflecting the glory of God.
Yun na lang po ang tandaan natin para po wala nang magsasabi sa atin, hoy, sumusobra na ang laro mo, ha? Jam, sumusobra na yung laro mo. Para wala nang magsabi sa atin ng ganon, sasabihin na po natin, tandaan na natin itong Ephesians 4:24. Binigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon to live in true holiness and righteousness, reflecting the glory of God. Alam niyo po, pagka yun, isinapuso natin, wala na pong magsasabi sa inyo na what you are doing is you are blocking the blessings of God in your life. Kasi may nakalaan para sa'yo, pero binablock ng lahat ng mga negative na bagay, ay mga hindi negative. Actually, some are positive, but they have a negative impact sa iyong buhay. Like for example, ang paglalaro. Ang sinasabi ko dyan, pagtanda ko, makikinabang ako dyan. Kasi hindi ako mag-uulyanin. Dahil, yun? Andar ng andar ang utak ko. How sure are you? Are you in control of your life? Hindi ba mga kapatid? Alam niyo po ba ang mga tao na babad sa salita ng Diyos? Napatunayan po namin ito mga kapatid ha. Nagkasakit. Naapektuhan ng isip. Nakalimutan niya kung sino yung asawa niya. Kasi kaharap niya Hindi totoo. Meron tayong brother before, nagkasakit siya. Paggising niya, hindi niya makilala yung asawa niya. Hindi niya makilala yung family niya. Pero alam niyo, pakantahin niyo siya. Yung mga kanta natin, memorize niya. Magugulat po kayo mga kapatid. Magugulat kayo. So, kapag ka ang brain mo, na-train siya, na pinupuno mo ng salita ng Diyos, kahit mawala yung consciousness mo sa ibang bagay, yung brain mo, tinatandaan niya kung ano yung ginawa mong importante sa buhay mo. Natatandaan niya. Nakakagulat, mga kapatid. Nakakagulat po talaga. So baka mamaya, may mangyari po sa inyo, magkasakit kayo o mag-collapse kayo, baka paggising ninyo, yung mga kasama ninyo sa bahay, binabaril nyo na. Binabaril. Anong ginagawa mo? Pinapatay ko kayo, mga zombie. dahil yun ang laman ng isip mo. Bago ka nagkasakit at nawala ng muwang, yun ang ginagawa mo, mga kapatid. Baka mamaya, suot ka ng suot ng jacket, tas ganyan ka ng ganyan. Bakit? Si Cardo na lang ang laman ng isip mo. Kaya ang nangyari, nung nagkasakit ka, paggising mo, kala mo si Cardo Dalisay ka. Alam nyo, nakakatawa mga kapatid. Pero talaga po, meron niyang yun ang sinatawag nating deliberate self-destruction. Pag sinabi mong deliberate, sinasadya mo. Oo, deliberate. Ano ba ibang intentional. Yan. Deliberate. Sinadya mo ikaw ang gumawa niyan, ikaw ang pumili niyan. So, ang deliberate self-destruction, ito po yung pamamaraan ng isang tao na nanggaling sa kanyang mga paniniwala, nanggaling sa kanyang self-confidence because of his past experiences na ang nangyari, yung kanyang past experiences, yung kanyang mga paniniwala, at yung confidence niya, dinala siya sa isang lugar na pinili niya kung saan safe siya at nandun ang kanyang comfortable boundaries. Gumawa na siya ng fence around him na hindi na siya pwedeng umalis doon. Pero walang naglagay sa kanya doon. At wala ring nagkulong sa kanya doon. Siya ang gumawa ng mga fences at bakod sa sarili niya para wag siyang makaalis doon sa lugar na kinatatayuan niya. Yun ang self-destruct, mga kapatid. The problem with that is when you keep yourself within these boundaries, you stop growing. Meron akong
narinig before na ang isang isda daw ay lalaki ayon sa aquarium na pinaglagyan mo sa kanya. Tama, di ba, no? Ang laki niya ay base sa aquarium na pinaglagyan mo sa kanya. So, kapag ka ikaw ay kinahon mo ang sarili mo, ang mahirap po doon, you stop growing talaga, mga kapatid. Kasi, hindi mo na pinupush yung sarili mo forward, from point A to B. Kasi, si Arnold daw, kaya hindi malit lang ang bahay niya. Tapos, ang dami pa nila. Kaya pala yung magkakapatid, ano? Oh, 8 sila. Kaya tuloy pati si Mami Auring tsaka si Tatay Ipe, hindi din masyado lumaki. Kasi nagsiksikan sila sa maliit na bahay daw. So, mga kapatid, no? Sabi natin kanina, we are an action being. Di ba? Ang action gumagalaw. Pero kapag ka ikinulong mo ang sarili mo sa boundaries lamang na ganon, you stop growing and you stop pushing yourself forward. So paano ka gagalaw? Paano ka makakarating from point A to point B kung may mga boundaries ka na? Kasi in order to get anywhere in life, you must move. You must move, mga kapatid. How can you move? May inilagay ka na nga boundaries around you. When you stop moving, you cease to grow. And when you stop growing, you cease to become a better version of yourself. You cease to become better than yesterday. Diba? Wala na. Kaya may mga tao, itong tanda-tanda, tumanda nang walang pinagkatandaan. Why? Maaari po na ikinulong po natin ang ating sarili sa isang boundary na hindi na tayo nakaalis doon, kaya ang nawiwika ng ibang tao kung ano ka nung nakilala kita many years ago hanggang ngayon, ganyan ka pa din. Ang ibig sabihin po nun, you stop growing. Kasi kung hindi ka nag-stop mag-grow, dapat you already are a better version of you yesterday. Kaya mga kapatid, time na. At introduction pa lang yun. Grabe naman, oo. So the worst thing that we can do to ourselves is to be the worst enemy of ourselves. Ang hirap pong talunin ng kaaway na yan. Why? Ikaw kasi yun. Oo, ikaw ang kaaway mo. Kaya mahirap talunin. At para sa mga ibang tao na nakasanayan na po ito, yung self-destruction has been embedded. Pag sinabi mong embedded, implanted na po in your character that you do not even know what you are doing. Minsan sinasabi ng ibang tao sa iyo, alam mo ba, sumusobra na yung, hindi kaya? So, you see, you do not even know na ganun ka na. Kaya kapag kayong ibang tao, sinabihan ka, alam mo ba, ano ka ngayon, medyo, lagi kang nakasimangot yata ngayon, tsaka magagalitin ka ngayon. Ano? Hindi Baka ikaw lang nagsabi nun. Galit ka na nga Nagagalit ka na nga Pero hindi mo pa rin alam. Kasi nga, masyado nang nag-ugat na sa'yo itong mga bad habits na ito na minsan hindi mo na napapansin. Nakikita na ng ibang tao, pero ikaw, ayan na naman ako, pero ikaw ay na-blindsided na, mga kapatid. Kaya po, napakahirap. O sige, tapusin ko lang itong aking So, minsan nyo, ganun na yon. Ngayon, tayo po ang creator ng kaguluhan na nangyayari sa buhay natin. Kaya sarili mo na ang worst enemy mo kasi wala kang pwedeng pagbintangan.
Kasi hindi yun ginawa sa'yo ng ibang tao. Ikaw mismo ang gumawa nun. At hindi rin ito ginawa ng circumstances around you. Do not blame it on your circumstances dahil kahit maganda ang circumstances mo, pinili mo pa rin gawin yung bad habit na yun. Ikaw na kasi ang pumili nun. Kaya mga kapatid, ikaw na po ang may kagagawan kapag kaganon. Tayo mismo ang gumagawa ng mga kaguluhan sa buhay natin. So, kailangan po natin ng assessment every day. Otherwise, makikita na lang po natin ang sarili natin stuck in the same situation for years and trapped in a cage that we created. Tinrap po natin ang sarili natin. Alam niyo po ba that God has called each of us, mga kapatid, to a life of abundance, joy, and peace? And you are blocking all those things na dumating sa sarili mo because of what you did. Nilagyan po natin ng boundary ang sarili natin na ito lang ang gagawin ko, dito lang ako, hindi ako aalis dito. Kailangan everyday, i-assess po natin yung sarili natin para po hindi too late na kapag na-realize natin ito. Hindi naman po ibig sabihin nito na everything will go well with us kapag hindi po natin binago natin to. Ang maganda lang po dito, kung ano man po ang pagdaanan mo, there with you is the Lord, guiding you and directing you at dadalhin po niya kayo doon sa gusto niyang pagdalhan sa iyo. Kesa naman po sa nandito ka lang, ikaw ang gumawa. Walang mararating at ikaw po ang masasaktan. So, when we self-destruct, we actively block, hinaharangan po natin God's blessings from entering into our lives. And we are making a butas for the enemy to sneak in and take control. Bakit? Wala naman si Lord dun eh. Di ba sabi ko nga po sa inyo, sa mga parte ng buhay natin, hindi papasukin ni Satanas ang buhay natin, parts of our lives, kapag ang nakikita niya dong nakatayong bantay ay si Kristo. Kaso dun sa mga bad habits natin na yon, wala si Lord dun kasi hindi naman siyang gumawa nun. Hindi rin siyang nag-permit nun. Ikaw po ang nag-decide dun, ikaw po ang gumawa nun. So wala ang Diyos, hindi nakatayo ang Diyos dun. Kaya, kayang-kaya kang pasukin ng kaaway dun. In effect, ang tagal mong nahook dun. Do you know that addiction is not only sa mga drugs? Maraming klase ng addiction. May sex addiction, hindi ba? Merong gambling addiction, di ba? Maraming klaseng addiction. Merong games addiction. Meron. Ilan po ang nababalitaan nyo ngayong mga bata na hindi na kumakain at biglang nangingisay na lang? Dahil po yun sa kaka-cellphone, mga kapatid. At ilan po ang mga sa atin na hindi na po natin makausap ang ating mga anak. At hindi na po sila marunong tumingin ng eye to eye sa mga tao. Alam niyo po ba na may mga bata ngayon that they function well kapag ka-cellphone ang hawak nila? Tanggalin mo ang cellphone, hindi na nila alam ang gagawin nila. That is also an addiction, mga kapatid. So, yan po ay introduction ng gusto kong bumait pero di ko magawa. At starting tomorrow, di ba? Hindi ko pa pala na kung ano yung self-destruction. Dito po, malalaman po natin ang mga pamamaraan o yung mga bagay na ginagawa po natin nang hindi man lang natin po nalalaman na nakakakos sa ating faith journey to stall. Pag sinabi mong stall, tumigil. Diba? Tumigil ang buhay mo. Nagpapatigil ito ng paglago mo. Ano yun? At yun po yung mga pag-aaralan natin ngayong mga susunod na araw. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. Romans 7:15. Sasabihin nyo na naman, mapanakit ako.
Okay. Happy birthday po. Ngayon ay May 31. Happy birthday po kay Sister Tess Malabonga. Aba, birthday pa lang ngayon ni Sister Tess. Sister Tess, happy birthday. Maraming salamat po ulit ha. Hindi po ako matatapos ng pasasalamat sa inyo ni Brother Tony sa pag-aalaga nyo sa ating San Pablo Worship Center. Happy birthday din po Sister Elma Nabua, Brother Marvin Eusebio, and Brother Angel Salazar. And belated happy birthday kay Sister Emily Malikdem ng ating Pangasinan Outreach. Happy birthday po sa inyo mga kapatid at comment na po kayo ng game na. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your special day and be grateful for every year you live. O diba sabi ng mga kapatid natin, sabi ni Sister Bebot, paggising ko kasama ko na si Song Joong Ki. Aray, sabi niya. Nabawasan talaga ang study time kay Lord dahil sa Netflix. Sabi ko kay Jam, sino si Song Joong Ki? Sabi niya, si Vincenzo Casano. Vincenzo Casano. Episode 6. Aray daw, aray. Oo nga. Sabi naman ni Sister Weng, thank you Lord. Guilty po ako dyan sa kakalaro ng Candy Crush. Mas mahaba oras ng laro kesa magbasa ng Bible. Palagi ko ring inihingi ng tawad kay Lord, pero lagi pa rin pong maglalaro hanggang antukin na. Konti na lang ang dasal. Totoo po yun, mga kapatid. Alam nyo, hanggat hindi nyo po talaga dinidesisyonan yun, sometimes you have to be tough on yourself para lamang po mapagdesisyonan natin na alisin itong mga bagay na ito. Totoo yun. Di ba no, Jam? Be hard on yourself. Be tough on yourself, Jam. Kaya mo yan. Alam nyo, totoo yun. Mahirap po yan. Ako noon, ang dami kong rationalization. Alam nyo kung bakit? Nag-enjoy kaya akong gawin yun. Aliw na kaya po ako noon. Eto pa. Sige. Mapanakit man. Thank you, Lord, pa rin dahil yun sa ikatututo. Eto po. Alam ko makaka-relate kayo dito. Sabi ko, sige na nga, anong oras na? Naku, anong oras na? Sige, last na to. Last na to, di ba? Last na to. Pagkatapos, biglang na-survive mo yung level na yun, natapos mo. Sabi, sayang naman pag hindi ko to tinuloy, isang-isa na lang. Hanggang maliwanag na pala, naglalaro ka pa. Kaya yung itim mo dito, daig mo pa si Makmak. Maitim na yung mga mata, kakalaro. Ganyan din sa Korean. Na nangyari sa akin yan, ay, wala na pala akong time. Sorry po, ang daldal ko. Sige, wag na lang po. Hindi po, gusto ko lang sabihin sa inyo na dinanas ko po kasi ito, mga kapatid. And for so long, pinarusahan po ako noon. Kaya pagdating sa Word of God, parang nga. Pero pagdating doon sa mga bagay na yun, dami kong makukwento. Kaya ko nga ikwento sa inyo yung 24. Napapanood nyo ba yung 24? Si Kiefer Sutherland, yung 24 hours ba yon? 24. Na-addict ako dun. Di ba no, Beng? Tamo? Addict na addict yan si Beng. Tignan natin kung na-addict kayo sa pagme-memorize. Alam niyo, nakakatawa si Brother Mondo. Ang hirap talagang buksan ito.
Alam niyo si Brother Mondo, nakita ko, sabi ko, ang galing-galing mo, grabe. Sabi niya, alam niyo po ba na mahina ako sa memorization? Sabi ni Cap, paano pong ginawa nyo? Sabi niya, kapag kayon, nakita ko na sa Good Morning Jesus, susulat ko sa notebook ko. Sabi niya, ang gagawin ko, susulat ko siya, tapos itatayo daw niya yung notebook. Tapos magtatrabaho na raw siya. Kada madaanan daw niya yan, tinitignan niya. Tapos habang naglalakad siya, may ginagawa siya, naguhugas siya, sinasabi daw niya yung nasa notebook niya. Sabi raw nung anak niya, bakit ba, ama, hindi na yan sumaray ang notebook na yan. Mo siya dyan, nakabukas lang. Tapos pagdaan niya, sisilipin niya ulit. Ganun daw po. Tapos sabi niya, hindi ko nga alam Sabi mo nga, Sister Rian, nung nakalabing 5 tama na po ba? Pero dumire-diretso kasi bumalik lang daw sa kanya yon. Hindi daw po niya yung inayos. Hindi. Grabe. Pati nga raw siya nagulat. Kaya tignan nga natin, Sister Lisa, Pangilinan, kung na-addict ka. Nasa school dahil si Meggy ay may exam. Okay? Na natin. O diba, wala si Brother Bong, umuwi kahapon. Pass. Si Pass na lang. Ready daw siya. Ano kayo? Nagbagong buhay na yan. Tignan natin si Pastor Simple. Andiyan ba si Pastor Simple? Ayan. Sila ay kagagaling lamang sa Bulacan. Pastor Simple. Pastor Simple, pumuti ka yata. Oo. Sila pong dalawa ni Brother Raul ay nag-ayos ng bubong ng worship center natin. Pastor Simple, lapit ka. Ayan. Ready ka naman, di ba, Pastor Simple? Di ba na habang nasa bubong kayo ay nag-GMJ kayo ni Raul? Nag-GMJ kami ni Brother Raul. Oo. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Yeah. Thank you, Lord. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok at umupo siya. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at tinuruan siya ng ganito, ang mapalad. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanilang kaharian. Mapalad ang mga nakahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang mga ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat ituturing siya ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo, pinagwiwikaan ng pawang kasinungalingan, magala kayo at magdiwang sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga propeta na nauna sa inyo. Amen. Ang galing naman ni Pastor Simple. O di ba kahit si Pastor Simple, araw-araw, walang tigil din ng paggawa, nakaka-memorize pa rin siya. O Dwayne, bigay mo na yung regalo ni Pastor Simple. Ngayon, maglaba ka naman, Pastor Simple. Dahil ilang araw kang nawala. Sabi ni Jeng, natambak na daw ang labahin mo. Kaya andyan ang sabon mo. Hindi ba? Galing talaga ni Pastor Simple, oo. Happy anniversary po kay Sister Kay and Brother Mark Francisco ng Fulgencio Prayer Group. Ayan, okay. Ngayon naman, sabi ni Sister Tess Mercado, ouch. Ouch din po ako. Teleserye naman po, nakakatulugan ko. Sabi ni Sister Virgie Samante, hindi po kayo nag-iisa dyan. Mine is Word Connect. Pero the guilt feeling is there and conviction prevails. Kaya stop muna sa laro. Hindi nga. Tita Virgie, ha? Sige, ha? Tignan natin, ha? Sabi ni Sister G, ouch, ouch.
Thank you, Lord, sa paalala. Lahat naman po tayo, mga kapatid, iba-iba nga lang po tayo, pero meron tayong mga ganyan. Ay, same tayo dyan sa 24 Sister Ria. Napupuyat ako dyan sa panonood. Ang resulta, sakit ng ulo. Tama, Sister Tess. Para kang yung uminom nung gabi, tapos pagising mo sa umaga, may hangover ka. At pansinin po ninyo, mga kapatid, kung ano po ang laging inilalagay nyo sa inyong isip, ay siya pong laging lumalabas sa inyong bibig. Pakwento nyo sa akin ang nangyari sa 24. Memorize ko yon nung time na yon. Pero pag tinanong nyo ko, ano ang word mo? Ganon. Yan, okay. Thank you, Lord po. Lahat po tayo ay kinokorek ng Panginoon dyan. Ang maganda po, mga kapatid, sa kinokorek, may ginagawang pagbabago. Yun po ang pinakamagandang effect pagka narinig natin. Meron pong gagawing pagbabago. Okay. So sa June 6 daw, pupunta dito ang taga-Lipa. So, Sister Lala, paki-message mo ako kung ilan kayo para sa ganon ay hindi na po tayo tumanggap ng pupunta dito. Kahapon ang saya-saya natin, no? Actually, lumampas tayo yata ng isa kahapon. 6, 9, 10, 2. Lumampas tayo ng 2 kahapon. Sino pinapasok nating worker? Wala. Pero ang saya-saya, mga kapatid. At napatunayan na po namin na talaga palang masarap ang kare-kare ni Sister Tere. Oo. We became a believer, mga kapatid. Hindi na masarap pag dinala dito, malamig na. Yung lomi daw. So, mga kapatid, certified na kare-kare, ang kare-kare ni Sister Tere. Kinukwento niya, tuwing mababanggit ko daw yung linggo, lagi daw sinasabi ni Waljun, Mami Re, hanap ka Sister Ria, kare-kare. Sabi daw ni Waljun, hanap ka Sister Ria, sabi daw niya. Tuwing naririnig niya yon. O ngayon, tapos na. Napatunayan na natin. At maraming salamat din kay BFF sa pagpapadala ng beef. Ang lambot nga eh. No? Sobra, no? Samantalang ni-roast yun. Lechon baka kasi yun. Nag-birthday siya, pinadalan daw sila nung mga kliyente nila, pinadalan siya ng kliyente nila ng mga food. Imagine niyo 10 lang daw yata sila o 15. Ang ipinadala, isang buong lechong baka, isang buong lechong baboy, at mga ganun daw kalalaking tuna at mga salmon. Dapat nandun nga tayo, kaso sabi ko, hindi muna ako pupunta kasi babakunahan ako sa yung sunod na Martes noon. Kaya, pinadala ang lambot. Thank you, Lord, Sister Bibs, sa masarap at malambot na baka. Ayan, glory to God. Okay. Ano na tayo? Sa mga kapatiran natin, nasa na jam yung mga nag-game na mga seniors. Ang dami, grabe. 4,000. Anyari, mga kapatid. Naaliw na naman po kayo, nakakapanood. Hindi na naman kayo nakapag-comment. Anyway, natutuwa ako at nandyan ang aking ina. O, di ba? Si Ima, kasama. Si Sister Relly Danganan, si Brother June Mangigad at Sister Mel Lalog. Sister Mel ba ay senior na? Si Sister Mel ba ay senior na? Sister Mel Lalog? Kung siya ay senior na, lahat ngayon ay mga seniors. Okay? Okay, Sister Jam, ikot na natin. O diba? Nanay ko!
Ayan na si Ima. Ayan na, kinakabahan na yan. Kinakabahan na yan. O, sige, hinga-hinga, Ima. Huminga ka muna. Okay. Ba't parang hindi siya nakaano? Walang green. Malapit nang mag-birthday ito. Sa June 21. Ima! Kanino kaya nakabukas ang cellphone sa kanila? Ayun na. Oh, Ima, naka-off ang camera mo. Ha? Naka-off camera mo, Ma. Ma, naka-off ang camera mo. Naka-off. Oo nga. Yan. Okay. Oh, bati muna, Ma. Thank you, Lord. Bati ka muna, Ma. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa mga... Ay! Oh, kanino ako nagmana? Sa pitch. Di ba? Alam niya. Okay na? Okay na. Okay na, Ma. Naka-off? Oh, sige, go. Daramdaman. Oh, Ay mo ko daramdaman. paano naka-off? Darandaman. Daramdaman mo ko. Okay. Darandaman na ka. Oh, sige. Pwede na. Wa. Sige, Ma. Amen. Thank you, Lord. Mapalad ang mga... Ano, pwede na? Pwede na, Ma. Ay, sige na lang. Mapalad ang mga aba. Thank you, Lord. Mapalad ang mga aba. Oh, Nano. Naririnig mo na ako? Wa, Ma. Diretso mo na. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat nakakamit nila ang mga pangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimit makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan para sa ikapagkakasundo sapagkat tuturing silang anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo nang dahil sa akin ay pinag-aalimura, pinagsasabihan ng iba't ibang uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan sapagkat malaki ang gantimpala sa langit. Yeah. Yan ang ginawa ng mga tao sa mga propeta noong una. Yeah. Thank you, Lord. Wow! Galing ni Ima. Hindi ka kinabahan ngayon, Ima. Ha? Sabi niya, hindi ka kinabahan ngayon. Sabi niya, wala kasi ako dyan. Natandaan niyo nung dito? Hindi na raw siya makahinga. Kala ko mahihimatay na siya nung nandito siya. Oh. Nandyan. Nakakakaba daw yung nandito. Congratulations, Ima. Oh, meron na tayong lalagyan sa lababo mo, oh. Oh. Oh, yan. Ito yung sa'yo. Pagpunta mo dito sa birthday mo, dito na to, ha? Okay.
Bye-bye! God bless! Galing. Dinaig pa ako ng nanay ko ngayon Thank you, Lord. Ayan. At ngayon pa lang siya nag-game, tapos siya pang natawa. Gano. Thank you, Lord. Glory to God. Okay po, as promised, ang atin pong new song ngayon ay yung new song naman natin 2 weeks ago. Ito po ay yung awitin ni Sister Seiya. Pero this time, ang aawit naman ay si Sister Andrea. Kaya i-welcome po natin at susundan na po siya ng isang manggagawa po natin na magbabahagi, mga kapatid, ng kanyang bagong buhay kay Lord. Kaya, wag po kayong aalis hanggang sa huli. Samahan niyo po kami. Thank you, Lord. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Ako'y aawit sa iyo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos.
Magandang araw po muli sa ating mga kapatid, sa ating mga taga-subaybay ng ating laganap na programang ito sa lahat ng dako ng daigdig. Binabati ko yung aking mga dating pinagkasama sa parting Pangasinan area, Baguio, La Union. Kumusta po kayong lahat diyan at sa mga kapatiran ko dito sa San Pablo area. Salamat po at ako'y na anyayahan para ibahagi ang bagong buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Bago lahat tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa iyong papuri at luwalhati, sa iyo binabalik ang parangal, ang lahat ng aming pasasalamat. Salamat po sa ginagawa niyo sa aming kompi na patuloy na nagiging bahagi sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Ang amin pong pag-uusapan ngayon, ang aking buhay, ang pagbabago, akin pong pinagpapasalamat sa inyo at ito'y maibahagi ko sa aming mga kapatiran. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan mga kapatid, marami tayong at karaniwan natin sinasabi na ako'y binago na ng Diyos. Na nagpapasalamat tayo na meron tayong buhay, bagong buhay sa ating Panginoon. Pero may mga katanungan din tayo na totoo ba? Na totoo ba na talagang merong pagbabago na naganap sa buhay natin? Kasi hindi natin mararamdaman ang tunay na pagbabago kung hindi ito'y manggagaling sa ating kalooban. Marahil ay sasabihin natin, binago na ako ni Lord. Hindi na ako katulad dati na maraming bisyo. Hindi na ako yung tagapagkalat ng mga kung ano-anong balita. Kung ano na yung aking mga masasamang pinagkakaubusan ng panahon. So yun din nakikita natin at madaling sabihin na ako'y binago na ng Panginoon. Pero ang dapat nating makita rito ay yung tunay na pagbabago na nanggagaling sa ating kalooban. Bigyan ko pong pansin ang 2 Corinthians 5:17. Anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. So anyone po, anyone. Pero pansinin po natin who is joined to Christ, nakipagkaisa. Marahil lang, hindi, nakipagkaisa naman ako kay Lord eh. Kaya inaasahan ko talaga magkakameron ng pagbabago sa buhay ko. Ang sinasabi ngayon, the old is gone, passed away, nakalampas na nakalimutan na, wala na. Pero sa akin pong pangyayari ay hindi ko masasabing lubos ang pagbabago kung hindi nitong mga dakong huli na lamang ng aking buhay. Itong mga nagdaang mga ilang taon. Sabihin natin na halos ay 35 years na kay Lord, nasa kompi, off and on. Umaattend ng fellowship, umaattend ng prayer meeting, pero marahil hindi natin maramdaman na ang tunay na pagbabago sa buhay natin. Marami tayong i-give up, pero parang mong hindi pa rin natin maramdaman ang tunay na pagbabago. Ang isang bibigyan kong pansin dito, hindi yung alam ko na ibahagi ko na sa inyo yung buhay ko dati na naging laman ng pagkakasino. Pero yun ay nagsimula at nangyari lamang dahil nga sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ang binabanggit doon ay joined to Christ, nakipagkaisa. Pero hindi po sapat yung ikaw ay basta na lamang nakipagkaisa. Kinakailangang
malapit sa isa't isa. Yung bang halos ay magkadikit ang inyong pakikipag-isa. Yung malalim ang pagsasama. Kasi hindi natin mararanasan kung hindi natin patuloy na hanapin ang ating Panginoong Jesucristo. At alam ninyo, kapansin-pansin sa buhay ko, na habang patuloy kong hinahanap siya, patuloy na ako'y nananabik na makilala pa siya. At dito ko maibabahagi sa inyo ang pagbabago sa aking prayer life, yung quiet time. Dati kasi, yung panalangin, basta na lamang nagpipray naman ako kasama, maraming kasama, nakikipag-pray. Pero, yung bang pananalangin natin yun ay may kaugnayan tayo sa Kanya. Sa ngayon, pag nakikita ko yung ganung mga nananalangin na parang tingin ko'y paimbabaw, parang hindi ko matanggap. Kasi hindi yun ang inaasahang panalangin ng isang binago. Alam natin yung acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. At noon dati wala tayong pinahalagang kundi sa letter S, supplication, pahingi. At marami tayong isinusulat na kailangan natin. At nagmamadali tayo sa mga panalangin na sa paghingi. Pero pag malalim ng ating pakikipag-ugnay sa Panginoon, halos ay sa parte na lamang ng adoration, may mga pagkakataon na halos ay maubos ang oras mo sa panalangin kung hindi siya sambahin, papurihan. Sa confession, pag ikibinago na, kakunti na yung hindi mo na, patawad, hindi mo na ililitan niya kung ano yung mga kasalanan mo, sapagkat alam mo na ikaw ay nagiging, ang pagbabago mo ay nababawasan na yung iyong mga paggawa ng karumal-dumal o mga kasalanan. At ang mahabang panahon ay ginugugol natin sa pasasalamat. Pagka tayo ay malalim ang ugnay sa Panginoon, yun ang ating ginagawa. Magpasalamat sa Kanya. Yung aking buhay, may katanungan ako. Sabi ko sa sarili ko, bakit kaya itong mga manggagawang ito, itong mga worker na ito, pag pumupunta doon sa unahan, ay sasabihin ay, sabi ni Lord, ipinasasabi ni Lord, nangusap sa akin si Lord. Sabi ko, parang hindi ko yata nararanasan ito. Paano kaya itong gagawin? Hanggang sa nag-research ako how to hear God's voice. Ganun pala. Delikado pala. Kasi pag hindi malalim ang pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon at hindi mo siya lubusang kilala, pwedeng ang mapakinig mo ay tinig ng kaaway o kaya tinig ng iyong sarili. Sa palagay mo, sasabihin mo, hindi, sabi ni Lord, yung pala'y sarili mo na ang iyong pinakikinggan. Kaya patuloy ako nananasa na manalangin na doon ako sentro sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. At naranasan ko, sa katatry ko, paano kaya mapapakinig ang tinig ng Diyos? Hindi ko mapakinig. Ang dami kong attempt, hindi ko mapakinig. Sabi hindi. Through God's Word, the Word of God, diyan mangungusap. O kaya, literal na mapapakinig mo siya ang kanyang tinig. So talagang pinaghanapan ko ito, sinaliksik ko at gusto kong mangyari sa buhay ko. Hanggang sa mensahe niya sa pagbabasa ng Bible. Hindi lang ako nagbabasa ng Bible kung hindi
naramdaman ko na meron siyang pangungusap. Nangungusap siya sa kanyang mga salita doon. Hanggang sa may mga pagkakataon din na malalim ng gabi, ay magigising ako. Yung pala, kinakausap na ko ni Lord. Halos tumatagal ng 1 oras na parang kami may fellowship. Yung pala yun. Communion with God. Fellowship with God. At halos ay, yun nga, parang nakikinig ka ng prayer meeting, fellowship, yung kanyang pangaral. At may pagkakataon din na halos ay sa kagalakan ko, ay maluha-luha ako. At talagang yung aking mga mata ay puno ng luha, umaagos. Kaya sabi ko sa Panginoon, tama, ikaw ang buhay na nangungusap sa akin. At yung quiet time ko, ginagawa ko yan sa mga panahon na talagang tahimik. Doon sa aking farm, pag ako'y nag-iisa, talaga halos ako doon ay nagsasalita ng malakas. Nag-uusap kami. Ang aking sa sarili ko, katabi ko siya. Pwede akong maglambing sa kanya. At sa bahay ginawa namin, ako kasi nagko-conduct ng prayer meeting sa aming mag-anak. Sabi ko, ganito ang gawin natin. Sa prayer meeting natin, ilagay natin yung isang upuan sa bandang una. Isipin natin ng ating Panginoon Kristo ang nakaupo doon. Kita at tayo nakikipag-usap sa Kanya. So yun po ang nangyari at ginagawa namin. So ito pong buhay na ito na binago sa buhay ko ay maaring, ay huli ka na brother, matagal na yung ginagawa namin at nangyayari. So napag-iwanan na pala ako. Pero ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, itong buhay na ito ay hindi ko makakamtan kung hindi dahil sa pakikipag-ugnayan ko sa Kanya. At itong mga, sabihin natin nahuli kong mga panahon, kasi matanda-tanda na tayo, pag tinignan natin, maybe after 5 years, 70 ka na, 71 ka na, o kaya after 10 years gang ko na. So para mong nabibilang mo na yung panahon natin na itatagal sa daigdig na ito. Kaya, ano ang ating gagawin? Paano natin gugugulin yung ating mga panahong ito? Yung pagbabagong itong ginagawa sa buhay natin, patuloy na ginagawa, ay wala tayong may babalik kung hindi talaga siya pasalamatan. Yung pagkatawag sa akin ay itong may edad na ako ngayon. We have to offer ourselves to God. Sa Romans 12:1, offer yourselves as a pleasing sacrifice, dedicated to His service. Sa iba pong version ay holy, dedicated, pleasing. Kaya, wala na tayong magagawa ngayon kung hindi ating ilagak ang ating nalalabing panahon sa paglilingkod sa Kanya. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. At ito pala ang tamang pagsamba. Na tayo ay magbigay, ipaubaya ang ating buhay sa Kanya. Sa mga nangyayari ngayon, sa magiging bahagi ng ating kapayapaan, pagkaaburido, kanino ba itong buhay na ito? Sino na nagmamayari ng buhay na ito? Kaya sabihin ko, Lord, ito na ikaw ang may kalob, ito naman na ikaw nakakaalam. Sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa buhay ko.
hindi ka mamumroblema. Pag nananalangin, yun ang opening niya eh. Sige, ako nang bahala sa iyo. Alam ko ang pangangailangan mo, ipagkakaloob ko yan. Kaya naaalis yung ating pag-iisip, pagkatakot, at napapalitan ng kapayapaan. Dahil alam natin na hindi tayo pababayaan. Yun ang pagbabagong nagaganap sa buhay natin. Salamat sa Panginoon. At naibahagi ko ang tungkol dito. So tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ako'y nakapagbahagi ng aking buhay, ang pagbabago na ginawa sa buhay ko. Salamat po sa mga tao na ginasangkapan ninyo para ako'y madala sa ganitong gawain. May kanya-kanyang kaparaanan ng Diyos. At lahat ng nakikinig dito at nanonood, nandyan may kanya-kanya silang patotoo na binago ninyo sila sa kanilang mga buhay. Nilinis na at huwag nang balikan ang mga karumihan na dati ng pinanggagalingan. Dinadalangin namin ang aming community na patuloy mong palaganapin ang ganitong gawain. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2